Good afternoon, everyone. Happy New Year. Kanina yung worship nyo, pang Happy New Year talaga. No? Unang pagsasama natin, the first Sunday of the year, talagang antindi, tumitigil dito yung worship team at naririnig ang chorus nyo. So melodious, you are so beautiful. All of you singing praises to God on the first Sunday of 2025. Kaya magandang pagpapasimula ito para sa atin. At dahil first Sunday ngayon, kumbaga sa klase, opening ng ating Sunday, magro-roll call tayo. Since ang church natin ay multi-generation, magro-roll call tayo, okay? Yan. So, ayan na po, ang mga henerasyon, kung nandito kayo, mag-say present lang kayo. But anyway, before all of this generation, punta muna tayo sa mga generation na nagsimula ang pagbabrand ng bawat henerasyon, ang generation na greatest generation. This is the first branding. They were 100 years old now and up. Bakit sila greatest generation? Kasi nung time nila, mayroong economic depression. Bagsak ang ekonomiya ng Amerika at ng maraming bansa. At hindi pa lang yan. Nung time na to na sila'y pinanganak at sila'y nabubuhay ay World War II. Kaya distinct ang legacy nila na resilient at makabayan. Kaya nga, greatest generation ang tawag sa kanila. The next generation ay silent. Bakit kaya sila silent? Actually, they are also called the builders. Bakit sila builders din muna? Kasi diba pagkatapos ng gera, sila naman. So nakita nila there are wreckage, kailangan tumayo, umahon. Hindi sila umingay. There's no fancy fanfare. Kasi kailangan itayo ang mundo, itayo ang ekonomiya. Kaya nagsumikap sila. They achieve stability. Kaya, ang galing na itayo nila muli ang mundo, ang kanilang bayan, because they are more conservative to life. Kung ano ang dapat inuuna nila. Comes the baby boomers. Naku, ito yung mga 60 years old pataas. Dahil naitayo ng mga silent and builders ang mundo, itong mga baby boomers ay nagwalwal. Ibig sabihin, nagpakasaya sila. They accumulated riches, tapos yung ambition nila to be leaders and so forth. Yun sila. Kaya sila tinawag na baby boomers kasi nirepopulate nila yung mundo. Ang problema lang, dito na uso ang free love. Kahit di kayo kasal. Ganun. So medyo liberal sila. Nagpakasaya after ng 2 henerasyon na mahirap. At ang isa pa sa baby boomers, dahil sila, so into themselves, nakalimutan nila yung pamilya nila. Kaya yung sumunod na henerasyon ay ang mga Generation X. Sila yung naging independent kasi umuwi sila sa bahay nila, wala ang nanay nilang mga baby boomers. So kailangan nilang itayo yung mga sarili nila. They become so independent, resourceful, itatayo namin. Tapos nagkaroon sila ng paghahati ng work, family, and life. Ginawa nila ito. At dahil nga hindi sila nag-guide ng kanilang mga magulang, sila yung una nag-adapt na helicopter parenting. Yung parang helicopter, saan na ba yung anak ko? Saan na ba yung anak ko? Yun sila. Kasi nga, napabayaan sila. Ayaw nilang mapabayaan ang kanilang mga anak. Comes, the next one are the millennials. Ang distinct ng millennials, sila ang unang nadatnan ng internet. Ng pag-angat ng technology. Parang maraming mga millennials dito. Di ba po? Mga late 20s hanggang 40s. Kaway-kaway kayo dyan. Late 20s hanggang 40s. Yan. So kayo yung mga millennials, kayo yung unang sabak ng internet, ng Friendster. Di ba? Sa inyo yon.
At dito makita po natin na sila din yung pinakamaraming nabubuhay ngayon. Age 20 to 40. Kahit sa church, sila yung pinakamarami. Pagkatapos na introduce sa millennials, ang internet, pagdating ng Gen Z, eto na. Sobra ng ang epekto ng technology, it became their central thing. Nagkaroon ng sentro na nakatuon na doon ang mga Gen Z, pero most of the time, ginagawa nila ito to escape and have pleasure. Kaya yung mga bata dito sa edad na ito, sila yung mga anak ng millennials, tapos dito na. Pero ang mga anak ng millennials, nagkinasal sila, ay ang mga alpha generation. Kung medyo doon sa Gen Z, dito todo na bata pa lang. May hawak na cellphone, internet, bata pa lang. So ang pinakamatanda sa Generation Alpha ay 14 years old. Nakita nyo na kung paano sila na-saturate. Kaya yung mga millennials na mga magulang niya, nahihirapan pa kayo sa mga Generation Alpha. And now, 2025, we are welcoming the Generation Beta. Lahat ng ipapanganak sa year nito hanggang 2039, sila ang tinatawag na Generation Beta. Kung ang mga alpha ay into internet, digital, information, ano kaya ang mangyayari sa Generation Beta? With AI, ChatGPT, automation, baka puro robot na ang makakasama natin. Pag tinignan po natin yung bawat generation, naapektuhan yung kanilang distinction or yung legacy, quote-unquote, ng events. World War II, bagsak ng ekonomiya, pagdating ng internet, at nagkakaroon sila dahil doon ay sila naapektuhan yung social transformation nila. At dahil dito, may shared experiences na sila, kaya nagkakaintindihan sila sa behavior, sa values, beliefs nila. So magbabago ng paniniwala mula sa dating henerasyon tsaka sa ngayong henerasyon. Kaya may generation gap. Hindi mo kami naiintindihan. Iba yung behavior na kami noong ganito. So ganun na nagkakaproblema, particularly sa pananampalataya at paniniwala. At dahil dito, may generation, merong kontribusyon ng bawat isa sa pagbabago ng mundo. But I tell you, there is truth and reality for all generations. There are absolute truth in our lives and more so sa eternity natin, sa buhay pagkatapos sa mundong ito. They will always be relevant and significant. They are the same yesterday, today, and forever. Ano ang aking tinutukoy? Walang iba kundi si Kristo, ang salita ng Diyos, at ang cross. They are timeless truth na laging significant. It's always absolute truth in their life and in their eternity. Our eternity, by the way. All generations should look back particularly sa cross. Walang henerasyon na hindi babalik at hindi matuturing at didireksyonan ng krus ni Kristo. The cross is not shaped by the generation. Kung anong tama at anong mali ay hindi ayon sa generation, kundi ayon sa krus ni Kristo. In fact, ang krus ni Kristo, si Kristo at ang Bible ang dapat mag-shape ating paniniwala at ng ating purpose at ng ating hope in this life and in the future kahit anumang henerasyon tayo napapabilang. In fact,
every nation, Philippines, and in the world, have this as our opening series, The Cross, para and what it means for fallen humanity. Ano nga ba ang cross? Minsan cross na lang siya dito. Minsan parang ginagawa accessory, kahit alam. Pero this series will have 4 weeks to really see the meaning of the cross. Doon tayo muli titingin at tatayo. Kaya this time, I would like to invite everyone to please stand again and let us read our text for week 1 of our series, The Cross, that is on John 3, verses 3 to 15. John 3 is on page 518. One that is 515 from verse 1 hanggang verse 14. Okay? Amen po ba? Let us read. 1, 2, 3. Go. Now, there was a man of the Pharisees named Nicodemus, a ruler of the Jews. This man came to Jesus. For no one can do this sign that you do unless God is with him. Jesus answered him, Truly, truly, I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Nicodemus said to him, How can a man be born when he is old? Can he enter a second time into his mother's womb and be born? Jesus answered, Truly, truly, I say to you, unless one is born of water and spirit, he cannot enter the kingdom of God. Nicodemus said to him, How can these things be? Jesus answered him, Are you the teacher of Israel, and yet you do not understand? Truly, truly, I say to you, we speak of what we know and bear witness to what we have seen, but you do not receive our testimony. I have told you earthly things, and you do not believe. How can you believe if I tell you heavenly things? No one has ascended into heaven except he who descended from heaven, the Son of Man. And as Moses lifted up the serpent in the wilderness, so must the Son of Man be lifted up, that whosoever believes in him may have eternal life. Lord, we're going back to your word. We're going back and starting this year on the cross. Lord, we are expecting for more of your knowledge and understanding para sa buhay namin at para sa 2025. This we pray in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Yeah. Of course, medyo popular yung ating text. It is the encounter ni Jesus at ni Nicodemus. Pero nakikita niyo po ba, gaya ng sinabi ko sa the cross, it's about our understanding. Sabi ng Hosea, My people are destroyed for lack of knowledge because you have rejected knowledge. Alam niyo, sinabi ng Lord ito sa Israelita. Ano yung knowledge na sinasabi niya dito? Knowledge of who God is, the knowledge of the Word of God. Mismong bayan ng Diyos, nire-reject ang pagkilala sa Diyos. And dito sa Hosea, sila ay kanyang winarningan. And indeed, sila ay na-destroy because of their lack of knowledge. At hindi bago ito kay Jesus Christ. Dun sa text natin, si Jesus Christ mismo na nagsasabing may problema sa pag-unawa ng tao tungkol sa Kanya. Look, John 2, verse 23, dun sa upper verses natin, after chapter, Now when he was in Jerusalem at the Passover feast, many believed in his name. Oh, marami namang naniniwala. When they saw the sign that he was doing, but tingnan yung reaction ni Jesus Christ, but Jesus on his part did not entrust himself to them.
parang mayroong issue si God doon sa faith nila sa Kanya. Because He knew all people. Alam ng Diyos kung paano natin siya tinatrato, tinatanggap, at kinakailanganan. And needed no one to bear witness about the man, for He Himself knew that He was a man. He was in man. Alam ng Diyos. In fact, alam ni Jesus Christ that they believe in His name when they saw the sign. So alam ni Jesus Christ, humahabol naman kayo eh. You believe in my name. Nagkaroon ng sign in my name. Pero ang gusto ni Jesus, believe not on the name. O yung nakasulat sa Bible, o yung pinipreach ng pastor lamang, but believe in Him. Siya mismo ang pinaniniwalaan as the Messiah and our personal Lord and Savior. It is with a firm, yung belief is a firm decision na i-own natin si Kristo bilang personal na Panginoon at kinikilala niya. Kaya kapag iaralin natin yung conversation ni Jesus at ni Nicodemus, makikita po natin dito ang ganda talaga nitong case on point natin. Para makikita natin how to really see Jesus. Kasi ang example natin, case on point, ay si Nicodemus. Gaya ng sinabi sa John 2, may problema. There is problematic understanding of who God is. And there is a problematic treatment of Christ and the cross. Pero dito din sa conversation ni Nicodemus at ni Jesus, mayroon tayong mapapanghawakan na vital truth na significant at knowledge na significant dito sa buhay na to at sa buhay na walang hanggan. The first point is the knowledge of Christ. Sa pag-uusap nila, yun ang tutuunin. Ang term na ginamit ko, hindi pag-alam. Alam mo ba si Kristo? Ay, alam ko yan. Nasa Bible yan eh. Ay, yung pinako sa krus. Pero anong tinagalog ko? Para mas alam natin, it's so personal. Pagkilala kay Kristo. Hindi lang basta alam ang kanyang pangalan. Look at Nicodemus. Anong sabi? There was a man of the Pharisees named Nicodemus, a ruler of the Jews. Hindi siya simpleng tao. He is a member of Sanhedrin. Siya ay leader, siya ay pastor, siya ay leader ng church. At curious siya, kahit inaaway si Kristo ng mga Pharisees and Sanhedrin, si Nicodemus, hindi. Curious at interesado siya kay Jesus Christ. Yun nga lang, baka member din siya ng John 2. Baka in his name lang. At tingnan nyo yung journey ng pagkilala ni Nicodemus kay Kristo. Look, kaya kung medyo may consideration ako kay Nicodemus, kailan siya pumunta? He came by night. Ba't kaya siya gabi pumunta? Baka may stumbling blocks for him to really go and approach Jesus Christ in the broad daylight. Sa pagkita ng mga tao, Sanhedrin siya eh. At leader siya, kaaway nila si Kristo, and then pupunta ka sa kaaway mo? Fearing to compromise his belief, his religion, his church, his dignity. Pupunta ba ako dyan? Ako nga nasa taas ng pwesto ko eh. At delikado siya. Baka siya ang makorte. Pag pupunta siya kay Jesus sa umaga, kaya palihim. Maaring hindi pa siya fully convinced. Nahihiya pa siya. O nagtatanong, talaga ba? Marami tayong bilang tao have a lot of consideration in really treating and knowing who God is. Nahiyang mataas ang magkamay. Ayaw mag-post ng Word of God. Naku, baka. Alam niyo po ba, nung ako'y college, nakilala ko si God, ang aming Bible study, sa gitna ng pamantasan, meron dong quadrangle na nasa gitna. Tapos umaattend ako doon. Actually, doon ko nakilala ang Diyos. Sabi ng mga kaklase ko, okay ka naman sa school, sa academic, pero nakakatawa kayo pag nakaganon ka sa gitna. So there are these things, anong sasabihin nila pag na-born again ako, pag Kristiyano ako.
Ganon din, maaring mayroong konsiderasyon at ibang concern si Nicodemus. Baka din may ibang expectation si Nicodemus o tayo sa ating Panginoon. Pero, he is still craving to know Jesus Christ. Hindi siya nagpadaig. Kaya ang ginawa niya, he is drawn to Him. I need Him. Actually, I need to know Him. Kaya kahit gabi, kahit medyo nagtatago, sige pa rin, magtatanong pa rin ako, kikilalanin ko si Jesus. And in fact, before the encounter, he studied Jesus Christ. Sa mga teachings, sa mga testimony, sinabi niya, kilala, he seek Jesus Christ, he sought Him. And his ministry kasi, sabi niya, Rabbi. Tinawag niya na Rabbi. You will not consider somebody na Rabbi na hindi mo nakikita na siya ay iyong tinatrato at nirerespeto bilang tagapagturo. Nung time no na maging teacher, na maging rabbi ay mataas ang posisyon. Nirerespeto niya. Ang tinawag niya ay rabbi. A title of honor and acknowledgement and respect. Nakikita niyo na yung kondisyon ni Nicodemus. Ayoko, gusto ko, pero gusto ko. Tinawag niya pa rin rabbi. Tinatawag pa rin nating Lord. Sabi niya, we know that you are a teacher come from God. Nakita niyo, in-attribute na nagaling ito sa Diyos. He saw Jesus from above and not merely human messenger. That God is with Him. Hindi lang niya kinikilala na galing sa Diyos to at hindi sa demonyo, samantalang ang ibang Pariseo ang tawag, sugo siya ng demonyo. But Nicodemus says that he came from God and he is with, you can do these signs that you do unless God is with him. Binitawan niya, bumigay na dito si Nicodemus, bagsak lahat ng mga pader. Kailan bumagsak ang lahat ng mga pader natin? Nung finally, niyakap natin si Kristo, wala nang iba. Kanina lang yung radical love eh. I'm not letting you go. Diba? Ganun na kagad yung kanta nyo kanina. Naririnig ko, grabe. I'm not letting go. Bagsak na lahat ng mga pader natin. And so with Nicodemus, he wanted a deeper and enduring foundation of knowing Jesus Christ and a foundation of having personal, intimate relationship with Him. Hindi lang tuwing linggo. Hindi lang 1 oras, 2 oras sa loob ng simbahan, kung hindi personal at sa buhay na relasyon kay Jesus. Pero, tingnan nyo naman ang sinabi ni Jesus Christ. Para naman, Lord, bakit mo naman siya ginanyan? Anong sabi ni Jesus Christ? Gustong-gusto ka na nga niya eh. Pero anong sabi ni Jesus Christ? Truly, truly, I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Sabi ka, ano kaya naisip ni Nicodemus? Born again. Unless I become born again. Tapos may kingdom of God, nakakalito. Nicodemus cannot understand. At pag sinabi ni Jesus Christ, you need to be born again, alam mo na mayroong kailangan na radikal na pagbabago sa isip, sa puso, sa kaluluwa, at sa buong pagkatao ng taong iyon upang makilala niya si Kristo at magtabilang siya sa kaharian ng Diyos. Kaya nga kanina, radical love ang ginawa ni Kristo. Anong response natin? Radical na being born again. More questions than answers ang ginigay ni Kristo kay Nicodemus. To be born again and seeing the kingdom of God is man's questions and confusion. Hanggang ngayon, yung born again, ginagawang patawa. Burn again. Ikaw din mismo, born again pa ako? Ang gusto ko lang naman, pengi, Lord, tapos sasabihin ko, kaharian ng langit. Usapan na kagad kamatayan. So ang dami nating confusion, disorientation. But here, katuloy na nag-uusap yung dalawa.
Sincere si Nicodemus, nag-level up. Hindi siya na-insulto. Hindi nini-off mo ako eh. Kaya ang ginawa niya, he did not feel rejected and nor insulted. Kaya anong ginawa niya? Nagtanong siya ulit. How can a man be born when he is old? Oo nga, paano ba? Can he enter a second time into his mother's womb and be born? Nakita niyo po, gusto niya pa rin. Sige nga, ano yan born again niya? Paano yan? Babalik ba sa sinupupunan? Natatawa kayo, no? Pero nung time yun, di ba? Valid lang. Hanggang ngayon nga yung born again sa atin, sa iba, hindi pa nila naiintindihan. Paano ba maging born again? At hindi siya tumigil. In verse 9, how can this be? Paano ba ito? Jesus answered him, are you the teacher of Israel? And yet you do not understand these things? Di ba teacher ka? You are expert of the law, pero hindi mo naiintindihan ang being born again. Kaway-kaway dyan. Sino nakakaintindi ng being born again? Di ba? Mga leader ba kayo ng Sanhedrin? We're as ordinary as you are. And yet sabi mo kay Nicodemus, alis yung yabang. Diba? Alam niyo po, nung tinuturo ko ito, I have meron akong Bible study group na mga tricycle driver. Tapos tinuro ko sa kanila, di ba mas alam niyo to kaysa kay lawyer? To be born again, to have God. Jesus made himself known to Nicodemus. Kaya pinakilala na ni Jesus ang kanyang sarili kay Nicodemus. Truly I say to you, we speak of what we know and bear witness of what we have seen. But you do not receive. Sinabi ni Jesus, nagpunta na ako, nagsabi na ako, na siya at ang Diyos, Ama ay iisa, na siya'y pinadala. For the longest time na nagtuturo si Kristo from city to city, sinasabi niya, ako ay galing sa Diyos, pero hindi. But you do not receive our testimony. If I had told you earthly things and you do not believe, how can you believe if I tell you heavenly things? And very directly, Jesus introduced himself to Nicodemus. Anong sabi niya? No one has ascended into heaven except who descended from heaven. Walang aakyat sa langit kung hindi galing din siya sa langit. Saan ba galing si Kristo? Jesus is God, make himself a man, and dwell among us. He is the Son of Man. Nagkatawang tao ang Diyos. He is the begotten Son of God. He and the Father is one. He became man and dwelt among us. Tinuturo yan ni Kristo. Nung si Kristo ay naghimala ng tinapay. Natuwa sila. Habol na habol kay Kristo. Nung sinabi ni Kristo, I am the bread of life, uwian na. They cannot get it. They cannot receive Christ. Kaya, to further explain himself kung sino siya, he introduced the cross. Paano in-introduce ni Jesus Christ? Balik ko lang Christ and him crucified. Tagalogin ko ulit, pagyakap kay Kristo at sa kanyang krus. Higit sa pendant. Higit sa sign of the cross. Higit sa pagyuko. Paano pinaliwanag ni Kristo? And as Moses in John 3, and as Moses lifted up the serpent in the wilderness, so must the Son of Man, Jesus Christ, be lifted up. Ano yung sinasabi niya? Sa Numbers yun, ang makukulit na Israel, iiba sila ng daan, doon sila pinapadaan ni Kristo, ay ni God. Pero malahaba, ayaw nila. Kaya nagalit sila. Sabi, sana hindi na lang kami pumunta sa wilderness. Hindi na lang sana kami umalis sa Egypt kahit mga alipin kami doon. Ayaw na naming sumunod. May problema ang Israel to trust and to obey God. And this time, nagreklamo na naman sila kay God. Paulit-ulit yan sa wilderness. Kaya dumating ang mga serpent, ang mga ahas, tinuka ang makukulit. Ang ayaw maniwala at ang ayaw magtiwala sa Diyos.
Nag-pray sila. Sa Numbers yun, 4-9. So, nag-pray sila sa Moses, patawarin kami ng Diyos, tulungan niya tayo, mamamatay tayong lahat dito. So, Moses made a bronze serpent and set it in a pole. And if the serpent bit anyone, he would look at the bronze serpent and live. Nakita niyo kagad dito? Titingnan lang nila. Pero sa tingin na yon, kasama ang paniniwala na Diyos, patawarin mo kami. At sa iyo lang manggagaling ang buhay namin laban sa kamandag ng serpent. By the way, ganun din kay Kristo. He has to be lifted up. Kailan itinaas si Kristo? Sa krus ng Kalbaryo. At katulad ng tuklaw ng serpent, may kamandag na tumuklaw sa ating lahat. Ang kamandag ni Satanas, ang kamandag ng kasalanan, at kamandag ng kamatayan. Kaya nung inaangat si Kristo, anong nangyari? Son of Man be lifted up. Jesus was lifted out at the cross to draw men into Him. Kaya tayo nagpipreach ng cross. Para yung mga taong may kamandag ng kasalanan, may kamandag ng kamatayan, mamamatay. Kailangan ng buhay, maniniwala to cure the sting of sin and death for forgiveness and redemption. Alam niyo, kailan pa ulit nag-ascend, lifted up si Son of Man? Nang siya ay muling nabuhay. At nang siya ay umakyat sa langit. At nang siya ay nag-glorify. Let us go back to the cross. Now that we know. The cross is not for us to just be happy. Pumunta ka kay Kristo para sumaya ka. Kulang ka, sige, humingi ka kay Kristo. Namatay ba si Kristo para sumaya lang ang mundo? Para maging rich, maging fulfilled, maging famous, o may kakapitan ka? No! Christ for us to see the kingdom of God. Christ died for us to enter the kingdom of God. Third point, the kingdom of God. Look ulit sa pagtatagalog. Hindi lang yung kingdom of God, generic. I must be very personal about this. Pagpapasakop sa kaharian ni Kristo. We enter the kingdom of God. Nung si Nicodemus, nakita niya ang tunay na teacher more than him. More than his belief, more than his religion, he saw in Jesus Christ being Lord and being the Savior. Si Jesus Christ naman graciously revealed Himself to Nicodemus. And Nicodemus, forsaking yung kanina, yung pride niya, yung dignity niya, yung fear niya, yung dati niyang belief, yung tradition niya, yung scholarship niya, yung pinagmamalaki niya. Even, he is good man. He is a righteous man. Hindi niya na pinagmalaki yun. At yung misguided expectation niya, lumapit pa rin siya kay Kristo. Jesus answered him, truly, truly, I say to you, unless one is born again. Jesus again, truly, so truly, I say to you, unless one is born of water and spirit. Para makita natin ang kingdom of God at magpasakop tayo sa kingdom of God, we need to be born again. Ano yung pagiging born again? Kasi tinanggap natin si Kristo, ngayon ang kapangyarihan ng banal na Espiritu ang magbibigay sa atin ng paglilinis sa ating buhay, sa ating katauhan, ang paglilinis sa maruming kamandag ng kasalanan at kamatayan. It is partaking in the renewal of God's Spirit. Di ba nung sinabi ni God kay Eva at Adan, huwag mong kainin na yan, surely you will die. Namatay pa sila? No, that's not physical.
Pero namatay sila spiritually. Their connection with God has stopped. When we become born again, yun ang minubuhay na muli ng Diyos. Ng banal na Espiritu. God is with you. God is with you. God is with you. The Holy Spirit is partaking His Spirit and His life into us. Kaya tayo may born again experience. Okay, it's not just a misnomer, born again, labeling. It is an experience that the Lord, the power of the Holy Spirit, is giving us life. Dahil dead to sin tayo. And it is a new birth, imparts a new vision, new perspective. Katulad nangyari kay Nicodemus, hindi niya pinagmamalaking sarili niya. Ang tinitingnan niya ang pagbabago sa pamamagitan ni Kristo. Bagong isip, bagong lifestyle. Centered on Christ. Kasi si Christ ang King. Siya na ngayon ang hari. That's entering the kingdom of God. That is submitting at pagpapasakop sa kingdom of God. At alam nyo, yung spiritual, invisible influence ng Holy Spirit, kita yan sa labas. Sa pagbabago nating buhay. The manner that we think, the manner that we treat God, the manner that we treat one another, nag-ahari si God. Born again ka, bulastog pa rin yung pangtrato mo sa asawa mo, sa pamilya mo, sa boss mo, o sa mga mabababang uri ng tao. There is changes, there is transformation of life. The kingdom of God is in our lives, here, now, and then in eternity. Last week, yung Our Father natin, anong sabi natin sa prayer? Maghari ka sa puso ko, sa tahanan namin. We set our lives and families and works and relationship as Jesus, as the King. So must the Son of God, man, be lifted up, that whosoever what? Believe. Now, alam nyo na ibig sabihin ng believe. Pagpapasakop, personal na pagkilala sa Diyos, at hayaan ang kanyang paghahari sa buhay. And now, the famous John 3:16. Ito yung context ng John 3:16. Si Nicodemus. Please, everybody read. 1, 2, 3, go! Balik ako kanina. There are disorientation, maling pagkilala, pagtrato. Kanina din sa John 2, many believe in His name, but Jesus is not putting their trust. I pray, and I believe, hindi kayo yun. 3 points again. Worship team, please. What is the cross? What is being Christian and born again? This is personal knowledge and relationship with Christ. Pagyakap sa krus niya na sa pamamagitan ng krus, magkakaroon tayo ng kaligtasan, ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Only the cross is the way to eternal life. And lastly, ito ay pagpapasakop sa kanyang kaharian. Sabi niya, Thy will be done, Thy kingdom come in us. Last 2023, mula ako sa henerasyon ng boomers. And I came to know Jesus Christ 1980s. Iba ang takbuhin ng Kristyanismo noon. Iba yung pagkilala, yung turo. And fast forward, nung time ng millennial, kita ko ibang-iba na. Pastor pa rin ako, pero ba't ganito na? Yung landscape na iba.
Ang dami ng turo, the manner that we worship God, pati yung kanta, nakasentro hindi kay Kristo. Nakasentro sa pagyaman, sa sarili, sa talino ng tao. Sabi ko, Lord, mali ba ako? Nalilito ako, pastor ako noon. Ano nangyayari? There is a change of the landscape ng Christianity, ng church, ng faith. And the boomer and the 1980s guy that I am, nalilito, natatakot. Comes pandemic. Pagkatapos ng pandemic, wasak lahat yung pinagmamalaki ng tao. Wasak lahat yung mga bagong turo. Yung pagpayaman tayo, convenience, yung parang concert na worship. No, ang tataas ng mga mukha at pangalan ng tao, hindi si Kristo. Back to zero ang buong mundo. Back to zero ang Christianity during the pandemic. Tapos, balik lahat tayo kay Kristo. Pero nung umayos-ayos na, eto na naman, ang mayayabang na tao, ang magmamatalinuhan, ang selfish na tao, inaangat na naman ang sarili, binababa si Kristo. Sabi ko, how can I lead? How can I be a pastor and be a discipleship pastor if I am so into this disorientation? But thank God, October 2023, Pentecostal Sunday, I preached, nakpakibalik dun sa 1 Corinthians 2, verse 2. Binigay sa akin nito yung nag-aaral ako nung preaching. And this was said. Ayan na po. For I decided, si Paul to, for I decided to know nothing among you except Jesus Christ and Him crucified. Tapos na lahat. Siya lang. At ang kanyang krus, ang yayakapin ko, ang ituturo ko, ang paninindigan ko, ang magiging daan ko kung tama o mali. Si Kristo lang at ang kanyang krus. And I was with you in weaknesses and in fear and much trembling, and my speech and my message were not implausible words, hindi pagalingan, hindi patalinuhan, but in the demonstration of the Spirit and of power. So that your faith might not rest in the wisdom of man, but Christ, the power of Christ, the power of the Word of God, and the power of the cross. Now, yung 2024 ko is so different because of this word. My God, hindi na ako nalilito. Basta si Kristo, ang krus niya, go ako. Pag hindi, I'll question you. Pag hindi si Kristo ang tinataas at hindi salita na tamang pinipreach, I will reconsider. Now I know, alam ko kung paano ako naging successful or hindi. It's no longer others or human measurement. Pag tinaas si Kristo at mananatili sa biyaya ng krus, go tayo dyan. It is not the number. It is Christ being glorified. 2025, come with victory, may kawayan. To just know Him and Him crucified. Let us all rise and go back to where we started. The cross. At the cross, Christ and His grace.